Okay, pag-usapan natin yung isang medyo common na tensyon sa ministry, yung pangangalap ng pondo. Oo. Madalas yan. Aminin natin, di ba? Minsan parang naghihintay na lang tayo ng himala or worse, parang nahihiya tayo, parang nagbebenta. Nakaka-relate yung marami dyan sigurado. Pero ano kaya kung merong mas malalim na paraan? Tingnan natin ngayon, mula sa mga sources mo, yung isang makadiyos na strategic approach sa fundraising. Hindi yung parang salesman ka lang. Tama, kundi parang pagiging tapat na katiwala. Steward, ika nga. Yun, steward. So para magawa natin yan, kailangan siguro simulan na natin sa pag-shift ng mindset, yung pananaw natin. Oo, fundamental yun. Hindi ito yung parang, necessary evil lang, kailangan lang gawin. Kung babalikan natin sa Genesis, di ba, ipinagkakatiwala sa atin ng Diyos yung kanyang nilikha para alagaan. Alagaan, hindi ariin. Exactly. So, hindi tayo may-ari, mga katiwala lang, stewards. At yung diwa na yan, ng pagiging katiwala, makikita rin natin, alam mo, sa Exodus, nung ginagawa yung tabernakulo. Yung sa contributions? Oo, yung pag-aalay doon, hindi sa pilitan hindi requirement, invitation siya. Paanyaya sa masayang pagsamba. Masayang pagsamba. Interesting. Kasi galing sa pusong handog, kusang loob, response yon sa ginawa ng Diyos, hindi para may makuha sa Diyos. Ang ganda ng koneksyon yan at ganyan din yata yung nakita ni Pablo sa mga taga-Filipos, di ba? Yung sa support nila. Oo. Yun nga, tinawag pa nga niyang mabangong handog sa kakatanggap-tanggap na hain, yung tulong nila. So, hindi lang simpleng pera. Hindi lang transaction. Ito yung sinasabi mong pagsamba. Dito pumapasok yung konsepto ng koinonia. Koinonia. Partnership? Yes, pakikiisa sa ebanghelyo. Malalim yun. Hindi lang pag-aambag, kundi pagiging kabahagi sa misyon. Partner talaga. At dahil partnership siya na may malalim na layunin, hindi pwedeng basta asa na lang. Yun. May nabasa nga ako sa source mo. Sabi, hope is not a strategy. Pag-asa, hindi estrategia. Ouch. Pero totoo. Maraming leader, alam mo, nauubos, napapagod. Hindi dahil kulang sa passion, kundi kasi walang proseso. Walang sistema. Oo. Tapos magugulat na lang, kapos na pala. Crisis mode na naman. Dito ngayon papasok yung halaga ng estruktura. Isipin natin si Nehemias. Si Nehemiah. Good example. Nanalangin siya ng todo, di ba? Pero hindi siya tumigil doon. Anong ginawa niya? Nagplano. At hindi basta plano. Detalyado. Para maitayo ulit yung pader ng Jerusalem. So, pinagsama niya yung faith at maayos na organisasyon. Kaya yung pagkakaroon ng sistema, halimbawa sa pag-schedule ng meeting sa partners, sa follow-up, sa pag-report ng resulta ng transparent, hindi yun pagiging makamundo. Hindi siya unspiritual. Actually, kabaliktaran, pagpapakita yun ng integrity na pinapahalagahan mo yung tiwala ng mga partners mo. Yung structure, sinusuportahan niya yung mission, hindi hadlang. Makes sense. At para masuportahan yan, may mga parang haligi or pillars, di ba? Nabanggit sa sources mo. Isa dun yung, vision-centered communication. Yung malinaw na pagpapahayag ng vision. Oo. Kailangan maipinta natin ng klaro yung bakit. Yung mission, hindi lang puro data. Gamitin yung mga kwento, yung mga testimonya, para maging buhay yung vision. At mahalaga dyan, di ba, hindi lang yung facts and figures, yung mga kwento talaga ng pagbabago. Yun yung kumukonekta Nagiging personal yung mission para sa potential partners. Tama. Tapos kasunod nun, yung relational partnership. Unahin daw yung relasyon. Bago yung financial ask, yes. Makinig muna, ipanalangin sila, ipakita yung tunay na malasakit. Kasi nga, partnership. Higit pa sa pera. At syempre, kasama na rin dyan yung integrity and transparency. Oo naman, kailangan tapat sa resulta. Success man o may mga challenges. Iwasan yung parang manipulasyon. Ngayon, paano kung makarinig ka ng hindi?
Ayon, masakit yun minsan. Pero ang ganda ng perspective dito. Hindi raw dapat ituring agad na kabiguan. Alalahanin daw yung talinghaga ng manghahasik. Yung sa mga seeds at lupa? Oo, may mga binhing nahulog sa iba't ibang klase ng lupa. Yung hindi ngayon, baka ibig sabihin lang, hindi pa handa yung lupa ngayon. Hindi pa ito yung tamang panahon para sa kanila. Okay, so hindi rejection ng misyon necessarily. Hindi agad-agad. Kaya importante yung response natin. Paano dapat? Pasalamatan pa rin sila sa oras, sa konsiderasyon, panatilihing bukas yung ugnayan. Malay mo sa susunod at bawat pagtanggi pwedeng opportunity yon para ipakita yung grace, para matuto rin tayo. Graceful response. Maganda yan. So parang ang hinahanap natin dito ay yung gitnang daan. Gitnang daan na pinapatnubayan ng spirito. Kasi may dalamang ekstreme na dapat iwasan. Ano yung mga yon? Yung una, yung sobrang passive, yung bahala na si Lord pero wala ka namang ginagawa. Parang presumption lang. Asa lang, walang aksyon. Tapos yung kabila naman, yung sobrang frantic. Puro diskarte, puro marketing, puro self-reliance, halos walang panalangin, walang pagdepende sa Diyos. Parang ikaw na lang lahat. Oo, puros tao na lang. So ano yung tamang approach? Yung gitna. Yung pagsasama ng dalawa. Sabi nga ni Pablo, di ba, magsikap tayo na may takot at panginginig, pero alam nating Diyos ang kumikilos sa atin. Panalangin at pagkilos. Yon, magplano ng may pananampalataya, kumilos ng may pag-asa. Hindi either or, dapat both and. Okay, both and. Prayerful planning and faithful action. Kaya sa kabuuan, ang ganda ng nagiging picture. Yung pagtingin natin sa fundraising, nagbabago. Mula sa isang bagay na marahil nakakailang o nakaka-pressure. Oo, parang burden minsan. Yun, nagiging isang strategic at, importantly, spiritual na pakikipagpartner. Pag-anyaya ito sa iba na makiisa sa gawain ng Diyos gamit yung mga resources na galing din naman sa Kanya. Ang ganda ng pag-summarize mo. Isang paanyaya sa partnership, hindi lang paghingi. Invitation to participate in God's work. Okay, so bilang panghuli siguro isang tanong na maiiwan sa ating mga tagapakinig at sa atin na rin. Para pag-isipan mo, paano kaya mag-iiba yung approach mo, yung mga relasyon mo sa partners, kung bawat paghingi mo ay gagawin mong isang paanyaya sa partnership? Isang paanyaya na nakaugat talaga sa pagsamba at sa buong pagtitiwala sa Diyos. Ano kaya magbabago?